Hi mga ka-pharma! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Lendel Sridum, and sa vlog na to, tatalakayin natin kung gaano nga ba kalaki ang kita ng isang maliit na pharmacy. So, kung nag-iisip ka magtayo ng sariling pharmacy or curious lang kung kumikita ba talaga sila, stay tuned. Ang pharmacy ay hindi lang basta tindahan ng gamot. Isa itong negosyo na may malaking papel sa kalusugan ng komunidad. Pero, paano nga ba kumikita ang mga butika? May dalawang pangunahing pinagkakakitaan ang mga pharmacy. Una, prescription medications. Ito yung mga gamot na may reseta mula sa doktor. Karaniwan, ang profit margin dito ay 16% hanggang 22%. Pangalawa, over-the-counter products. Ito yung mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, tulad ng vitamins, pain relievers, at supplements. Dito, mas mataas ang kita, umaabot ng 20% hanggang 50%. Halimbawa, kung ang isang butika ay may daily sales na 10,000 pesos at average profit margin ay 20%, kumikita sila ng 2,000 pesos kada araw. Kung walang ibang gastos, 60,000 ang kinikita nila sa isang buwan. Pero may mga gastos din sila, tulad ng sahod ng pharmacist. Dahil required ang licensed pharmacist, may buwanang sahod ito na 16,000 hanggang 25,000. Rent. So, depende yan sa location. Maaring umabot ng 10,000 hanggang 30,000. Utilities at supplies. Kuryente, tubig, at iba pang gamit. So, pwedeng umabot ng 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Kung susumahin, ang monthly expenses ay maaaring umabot ng 50,000 hanggang 70,000 pesos. Kaya kailangan nilang magbenta ng 2,000 to 3,000 worth of products araw-araw para lang makabawi. Ngayong 2025, ang mga maliliit na butika ay may average profit margin. For example, branded medicine. So, 16% yan hanggang 22%. For generic medicine, 20% hanggang 50%. And then OTC products, medyo mas mataas, so umaabot ng 30% to 35%. Pero tandaan, may mga malalaking pharmacy chains tulad ng Mercury Drug, the generics pharmacy, na may advantage sa presyo dahil sa bulk buying. Kaya't yung mga maliliit na pharmacy, kailangan talaga nilang maghanap ng unique selling points para makipagsabayan. Para mapataas ang kita ng inyong pharmacy, ito yung mga ilang tips. Number 1, expand product offerings. Magdagdag ng health and wellness products tulad ng vitamins, skincare, or medical supplies. Pangalawa, implement loyalty programs. Magbigay ng discount or rewards sa mga loyal customers. Number 3, utilize technology. So, gamitan ng POS system at inventory management tools para mas efficient ang operation. Number 4, offer delivery services. Magbigay ka ng delivery option, lalo na sa mga senior citizen at mga may maintenance medications. And lastly, partner with healthcare providers. Makipag-partner ka sa mga doctor or clinics para sa referral system. Bagamat profitable, may mga challenges din sa pharmacy business. For example, high competition. Maraming malalaking pharmacy chain ang may mas mababang presyo. Pangalawa, regulatory compliance. Maraming kailangang permits at may regular inspection. And lastly, supply chain issues. Depende ang supply sa import. So, may at risk din for stockouts. Sa kabuuan, ang maliit na pharmacy business ay may potensyal na kumita halos 60,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada buwan. Depende yan sa location, product mix, at customer base. So, kung ikaw ay may passion sa healthcare at entrepreneurship, ang pharmacy business ay isang magandang opportunity para sa'yo. So, kung may mga katanungan ka pa or gusto mong i-share ang iyong experience, mag-comment lang sa baba. And guys, don't forget to like, comment, at i-share mo na rin yung vlog na to sa mga kaibigan mo na interesado sa pharmacy business. And hanggang sa muli, thank you for watching my vlog. Bye-bye!